Good morning Osaka. Ngayon papunta na kami ng USJ. Yun ang aming agenda for today. Let's go. Hey. Konnichiwa mga ma'am sir, and it's our day 2 here in Osaka, Japan. Dito kami nagstay sa Hotel Forza sa may Dotonbori, and I must say na isa to sa pinakamagandang decisions namin. Maliban sa convenient at magandang location nito dito sa Dotonbori, perfect din ang breakfast buffet na ina-offer nila, which is included na sa aming accommodation. We stayed here for 4 nights, and I must say iba-iba ang menu nila for breakfast. And this is the perfect way nga to start our day before we head out for Universal Studios, Japan. Okay, good morning Osaka. Ngayon papunta na kami ng USJ. Yun ang aming agenda for today. Today's video. Yan, nakita niyo naman, halatang halata kung saan kami pupunta. At ano yung plano namin gawin doon, di ba? Hindi ko nadala yung wand ko pala. Pero okay lang, hindi ko naman talaga nabalak dalhin kasi maliit na bag na lang yung dinala ko dahil na-hassle talaga. Ang cute ng ano. Kaya nga Pikachu. Bendo. So anyway, ang daming mga segue. Punta na kami ng USJ. Let's go. Bilang malapit lang aming hotel sa Osaka Metro, nag-take lang kami ng train hanggang sa Universal Studios, Japan. Very hassle-free naman ang pag-commute dito sa Japan at very efficient na kanilang rail system, kaya okay mag-commute dito. After a little less than an hour, nakarating na nga kami dito sa Universal Studios, Japan. Wala ka pa sa mismong park, pero yung area papunta doon, sobrang solid na yung feels. And it will start to get real once makita mo na itong Universal Studios na art, plus the iconic Universal Studios globe. Sobrang daming tao agad guys, at kita nyo naman, ang haba na agad ng pila para sa Super Mario Popcorn na to. Daming tao, pero sige lang. Meron naman kami express pass. At para mas ma-maximize namin ang aming time dito sa Universal Studios Japan, bumili kami ng express pass. On top of your day pass for USJ, magagamit nyo yung express pass na to para ma-skip ang queue sa ilang mga attractions dito sa park. We bought the express pass for na may timed entry na sa Super Nintendo World. Mahirap kasing makapasok dito guys, lalo na kapag maraming tao. So ito yung kinuha namin na express pass para hindi na kami kumuha ng timed entry ticket para dito. Included na rin dito ang Super Mario Kart Koopa's Challenge, Flying Dinosaur, Harry Potter and the Forbidden Journey, and lastly, yung Amazing Spider-Man ride na close na ngayon. Kaya kung may extra budget kayo, bili na rin kayo ng express pass. Fluffy! Pansin lang namin that hype is real para sa Super Mario rito. Laging mahaba ang pila kahit dito sa bilihan ng food na Super Mario ang theme. At muntik pa nga tayo mapabili ng Super Mario Hat na to. I'm Mario! Elmo! Hi Cookie Monster! Hi Count the Count! The moment na may makita akong Pokemon logo, alam na this. So nakipila kami rito para bumili ng Pokemon themed na snacks at syempre, hindi ako nagpahuli para tikman to. Arigato! At ang in-order nga namin ay itong Pikachu Pizza Bun plus itong super cute na Squirtle Churro. May konting kamahalan lang pero ganun talaga. Mahal mag-heal ng inner child guys. Pero in fairness, masarap din naman siya. Sarap. After ng quick snack namin, lumibot muna kami around USJ hanggang marating namin ang Jurassic Park area at kung saan sasakyan ko ang unang thrill ride ko dito sa Universal Studios Japan.
ang Flying Dinosaur. Kung sobrang mahilig ka sa thrill rides tulad ng roller coaster, this is a must try for you guys. Isa ito sa pinaka na-enjoy kong ride dito sa USJ at walang halong biro guys. Isa ito sa pinaka-intense na roller coaster ride na na-try ko sa buong buhay ko. Talagang mapapatawag ka sa lahat ng santo kapag na-try mo to. Go! Flying Dinosaur Ride! At dahil nga may express pass tayo guys, ni-skip ko yung mahabang queue kaya nakasakay agad ako. At bilang hindi mahilig si Jam sa pagsakay ng mga thrill rides, hinantay niya muna ako at nakipag-bonding muna siya sa mga dinosaurs na makikita dito sa Universal Studios Japan. アップルはとても急な魔物ですが、とても賢い生き物でもあります。お互いを尊重することが大切なんです。アップはお話し。少し落ち着いてきましたよね。皆さん、今のうちにいてくださいね。アップはほらこっち。見てごらん。皆さん、大きく手を振ってみて。ほら、アップルがじーっと見てますよ。興味を示していますよね。これだけの実験がもう大事なんですよ。可愛いかった。さあ、これで。 I can't imagine kung paano nila na-pull off to guys kasi sobrang init ng costume na yan for sure. Pero sa ngalan ng pagpapasaya, talaga namang kinareer ng USJ ito. They even have this super cute na Triceratops na talaga namang gumagalaw pa guys. Talagang aakalain mo na parang totoo talaga sila. Isa rin talaga ito sa mga unique experiences dito sa Universal Studios Japan na hindi mo ma-experience sa kahit na anong park sa buong mundo. Oo, grabe yung flying dinosaur talaga. Grabe nga. Patid-lited. Kala mo naman siya. So ngayon pila na kami rito sa Waterworld Ocean Park, Manila Ocean Park. Manila Ocean Park lang pala. First time ko rin mapapanood itong Waterworld show sa USJ kaya I don't have any expectations. Pero sobrang isa to sa pinakasulit na show na napanood namin so far. It's a stunts and visual effects show na talaga namang mapapahanga ka once mapanood mo ng personal. Interactive din to at pwede kayong mabasa kung nakaupo kayo sa may harapan. It's like watching a live action movie guys. Ang lakas maka Mission Impossible at Batang Quiapo. Kulang na lang si Tanggol. Perfect na to. Halos half hour din yung show guys. Kaya perfect to pang chillax at kung gusto niyo lang magpahinga after strolling or walking around Universal Studios Japan. You should also download the USJ app para malaman ang mga schedule ng mga shows katulad nito. Sakto na after Waterworld show, dumiretso na kami dun sa Main Street para naman sa No Limit Parade, featuring some of the iconic characters from movies and games like Hello Kitty from Sanrio, some of the iconic Sesame Street characters, Super Mario and Friends from Nintendo, at syempre, ang mga paborito ng mga bagets na Minions, and my personal favorite, Pokemon.
walang halong biro, nakaka-LSS din ang theme song ng No Limit Parade na to. At ang highlight nga ng parade na to is yung nakiparty kami kasama mga Pokemon at lahat ng umattend ng parade na to. So yun guys, tapos na kami dun sa No Limit Parade. Sobrang enjoy ng parade na yun. party with the Pokemons. Now, sakto dun sa express pass namin. We're heading dun sa Super Nintendo World. 150 yung entry namin. So, grabe. Everything came to, tawag. Came into place. Ganun ba yun? Basta yun, sobrang sulit. Tignan natin, tanong ko. Yay! Haba ng pila. Super Nintendo World, let's go! And finally, we're off to Super Nintendo World. At para mas ma-feel namin na nasa Super Nintendo World kami, bumili kami nitong power-up band kung saan pwede kami makapag-ipon ng points na magagamit namin sa loob ng Super Nintendo World. Kailangan nyo rin tong i-link doon sa Universal Studios app nyo for you to use this power-up band. We already have our power-up band. Ready na kami for Super Nintendo World! Let's go! Ang amazing lang ng part na to dahil para ka rin pumasok dun sa pipe tulad ni Super Mario. Whoa! Welcome to Super Nintendo World! Literal na para kang nag-teleport sa mundo ni Super Mario once you enter this park. Kahit saan ka tumingin, para kang nasa loob ng game mismo. At kung lumaki ka kasama si Super Mario at ang game na to, for sure, sobrang ma-appreciate nyo to. Achievement unlocked para talaga sa amin to. Dahil dati pinapanood lang namin to sa mga vlogs, ngayon, kami na mismo ang nandito at nakaka-experience nito. And to jumpstart my Super Nintendo adventure, sumakay agad ako sa Super Mario Kart Koopas Challenge. Kasama to dun sa Express Pass na nabili ko. If super fan ka ng Mario Kart, this is a must ride for you. Maliban sa ma-enjoy mo yung ride na to, super familiar ka rin sa lahat na makikita mo inside Koopas Castle. Take note lang na mahaba lagi ang pila rito kaya worth it ang pagbili ng Express Pass. Let's go! This is a 4D ride na kung saan para ka talagang kasali sa Super Mario Kart Racing. At dahil takot at mahihiluhin pa rin si Jam, hindi niya na-try to. Sobrang sayang talaga. After ng ride, bumili naman kami ng popcorn dito rin sa Super Nintendo World. Sobrang cute dahil umiilaw talaga yung Star Popcorn bucket na to tulad doon sa Super Mario game. Kahit na hindi ko alam kung saan ko ilalagay at paano ko to itatago pag uwi, binili ko pa rin as souvenir. At kung may power-up band nga kayo tulad namin, magagawa nyo mangolekta ng mga coins tulad ni Super Mario. Pero seryoso, nakakahingal din to. Siguro signs of aging na rin talaga. After nga naming mapagod kakakolekta ng coins, nag-late lunch kami sa Kinopio's Cafe dito pa rin sa Super Nintendo World. Hindi namin naintindihan yung sinasabi ni Kuya, pero sa tingin namin, sinasabi niya lang na doon namin sa next area i-claim yung in-order namin na food. Okay. Thank you. Arigato. Bye-bye. Ano kayo sinabi niya? Let's go. Kaya nga eh. 41 for you and 1. Thank you very much. 41, 41, okay. Oh, Coca-Cola, 2 Coca-Cola, 2, thank you. Coca-Cola, large size. Okay. Oh, Coke, large size, 1 and 2. Okay. Arigato. ありがとうございます。Thank you very much. Bye-bye. Bye. Kahit itong loob ng Kinopio's Cafe, sobrang amazing din. Para ka talagang nasa loob ng Super Mario game. Maliban sa appetizing, sobrang cool din tignan yung mga food na sinerve sa amin dito. I ordered the Hamburg steak, si Love in-order niya yung carbonara,
Then umorder din kami ng mushroom soup. Arigato! And finally, yung Super Mushroom Pizza Bowl. May kamahalan lang talaga ang food dito sa Super Nintendo World. Pero kahit saan namang theme park, mahal talaga ang food. Ang masasabi lang namin, iba yung quality ng food dito sa Universal Studios Japan versus dun sa mga na-try naming food like sa Hong Kong Disneyland at sa Tokyo Disneyland. Ang sarap niya na. After nga naming mabusog, nagpatuloy kami sa pag-explore ng Super Nintendo World. Sinulit talaga namin ang punta namin dito at nakipag-meet and greet pa nga kami sa ilang mga characters dito sa Super Nintendo. Our next stop is One Up Factory where we check some souvenirs na exclusive nyo lang mabibili dito sa Super Nintendo World. Ha? Ay, maganda yan. Nice. Meron ding white eh, oh. Maganda yun. Mambetlog. Ito na naman tayo sa gastos at paghil ng inner child. Pero okay lang yan guys. Balik na lang tayo ulit sa work. Tapos, ipon. Para may pang travel ulit next time. With our power-up bands, chinek din namin kung ilan na ba yung nakokollect namin na coins dito sa Super Nintendo World. JB Domingo! 87. Si Jam 06. Jam 06. So yun guys, sa ngayon, nag-ipon kami ng coins using our power-up band. So, ako kasi nakarami ako dahil Kupas Challenge. Eh si Love, hindi sumakay. So, so yun, si Love hindi sumakay doon kaya namumulilat siya ngayon sa aming challenge. Ayan, magagabi na guys. Abutin kami ng gabi rito, di ba? Kasi mabilis gumabi. So, maganda rin siyang makita ng gabi. Kaya, yun lang. At pagsapit nga ng gabi guys, para kang nasa ibang stage sa Super Mario na game. Ibang-iba yung feels na mabibigay at may dudulot ito sa'yo. Kaya naman, nasulit talaga namin ang punta dito sa Super Nintendo World. Ayun guys, gabi na nga dito sa Super Nintendo World at pinailaw ko na ang star ng Pasko. Ang nagsilbing kong ilaw. So yun guys, exit na kami ng Super Nintendo World kasi after nito, hindi na kami makakapasok ulit dahil timed entry lang, sobrang daming tao. But anyway, hindi ko alam kung kailan ulit kami makakabalik dito pero sobrang nag-enjoy kami pareho ni Jam. Lalo na ako. So, now, hindi pa rin tapos yung Universal Studios adventure namin. Actually, 5 PM pa lang, di ba? Pero gabing-gabi na, di ba? So, yun, ang next stop namin is yung Amazing Spider-Man. Tapos, ang last stop namin dito sa USJ is Harry Potter! Harry Potter! Wizarding World of Harry Potter. Nakakalungkot dahil close na tong Amazing Spider-Man as of this moment. Buti na lang we got to try this before it closed down for good. And for our final stop dito sa USJ, pumunta kami sa Wizarding World of Harry Potter. Back in 2018 when I first went here, mas konti na yung crowd dito sa Wizarding World kumpara noong unang punta ko rito. Siguro dahil halos lahat nandun na sa Super Nintendo World. But anyway, it's a good sign dahil mas ma-enjoy namin tong Wizarding World na mas konti yung crowd. Hindi kumpleto ang Wizarding World experience kung hindi ka iinom ng butterbeer. Before, ang binili kong butterbeer nasa plastic cup lang. Pero since nakaka-LL na tayo o nakakaluwag-luwag,
afford na natin itong butterbeer with a souvenir Teens Time. At para sa mga Potterhead, this Harry Potter and the Forbidden Journey ride is a must-try for you guys. Sobrang ganda ng ride na to at talaga namang ito yung babalik-balikan ko dito sa USJ. And yun guys, this is the end of our Universal Studios Japan vlog. Overall ako, sulit naman din talaga. Pero yun nga, dapat may express pass talaga, no? Kasi sobrang daming tao guys. And yun, sana nagustuhan nyo at sinamahan nyo kami dito sa aming Universal Studios vlog. This has been JB Domingo with my girlfriend. Siyempre. Stay safe, God bless, and Adios. bye guys! Ang nagsindi itong ilaw